Alam nyo, minsan may mga panaginip na parang higit pa sa ordinaryo, di ba? Eto, pag-uusapan natin ng isang napaka-misteryosong pangitain sa hating ebi at kung paano ito binigyan ng malalim na kahulugan na pinaniniwala ang nagbunga ng isang himala. So, paano ba to nagsimula? Lahat nag-umpisa sa isang medyo kakaibang text message sa hating gabi. Isang mensahe na parang nagpapahiwatig ng isang malalim na pinagdadaanan na sunundan naman ng isang napakalinaw na panaginip. At yung sumunod na panaginip daw, ayon sa source, hindi ito basta-basta. Isa itong detalyadong pangitain na punong-puno ng kahulugan. Okay, so ganito. Nagsimula raw yung panaginip sa isang kwartong sobrang dilim. Walang-wala kang makita. Ang naririnig lang ay yung boses ni Musk. Yan yung tatawagin nating nagpadala ng message na may kausap na isang lalaki. Imagine yung feeling. Puro kadiliman at mga boses lang. Tapos, bigla na lang, bumukas ang isang pinto. Pumasok yung liwanag. At doon, nakita niya si Musk at yung lalaki. Pero ang weird dito, kahit may ilaw na, para pa rin silang bulag na nangangapa sa loob ng kwarto. Ang gulo, di ba? At habang nangyayari to, yung mismong nanananginip, may pumasok sa isip niya, sabi niya, parang may hinahanap silang puzzle. Doon na nagsimulang magka-shape yung buong vision. And then, sa gitna ng lahat ng yon, ng pagkakapakapa, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Misk, sumigaw ng, nakita ko na. Grabe, di ba? Yung moment na yon, yun yung nagpabago ng lahat. At pagkasigaw niya noon, boom! Biglang naglaho yung kadiliman. Nawala! Tapos na yung pagkakapakapa. Silang dalawa, si Musk at yung lalaki, malinaw na yung nakikita nila. Kumbaga, aha! Nasagot na yung puzzle. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Isang madilim na kwarto? Puzzle? Tapos biglang liwanag? Para maintindihan natin yung pangitian, kailangan muna nating alamin kung anong pinagdadaanan ni Misk sa totoong buhay. Kasi kung iisipin nyo, yung nangyayari sa panaginip, halos pareho sa nangyayari sa buhay niya. Si Misk daw kasi para na ring nangangapa sa dilim. Sobrang lito sa kanyang spiritual life, naghahanap ng kasagutan na hindi niya makita sa kinalakihan niyang paniniwala. At hindi lang yan ang problema. Dalawang mabigat na bagay ang sabay niyang daladala. Una, yung spiritual na paghahanap niya. At pangalawa, isang malubhang sakit. May problema siya sa kidneys. Okay, so ngayon na alam na natin yung background, i-decode na natin yung mga simbolo sa panaginip. Kasi ayon sa source, bawat detalye dyan may ibig sabihin, parang isang divine message. Unang-una sa lahat, yung pinakamalaking tanong, sino ba yung kasama ni Misk sa kwarto? Yung sagot dito, yun daw ang susi sa buong vision. So ayon sa interpretasyon, yung lalaki ay si Hesukristo pala. Hindi siya basta kung sino lang na dumating. Andiyan na raw siya sa buhay ni Misk, pero hindi pa niya nakikita o naiintindihan ng buo dahil nga sa kadiliman o kalituhan niya. Okay, sunod naman yung pinto at yung liwanag. Ito yung game changer sa panaginip, 'di ba? Kung yung dilim, ibig sabihin kalituhan, ano naman kaya yung liwanag? Dito, ngayon ipinasok ng source yung papel ni Narciso Olalo. Ang sabi, yung bumukas na pinto, yan daw yung mga turo niya na ibinahagi kay Musk, yun daw yung naging liwanag at katotohanan para makita niya ang daan palabas sa spiritual darkness niya. At eto na, yung pinaka-powerful na moment sa lahat, yung sigaw na, nakita ko na! Ano ba talaga yung nakita niya? Ito na yung eureka moment niya, kumbaga. Yung sigaw na yon, yun yung simbolo ng sandali, na lahat nag-click para sa kanya. Lahat ng puzzle pieces, yung mga problema niya sa spiritual at sa physical, parang biglang nagkaroon ng solusyon dahil sa bagong niyang pananampalataya. Pero teka, hindi pa dyan tapos. Meron pang isang huling simbolo sa panaginip. At ito na siguro yung pinakadiretso at pinaka-nakakagulat na parte ng buong revelasyon. Okay, so sa panaginip daw may nakitang dalawang structure na kulay brown. Parang mga buildings. Tapos, yung kadiliman, parang natitiklop palayo sa kanila. Ang interpretation, sobrang direct. Yung dalawang building, yun daw yung dalawang kidney niya na may sakit, at yung pagtiklop ng kadiliman, yun daw ang simbolo ng himala, ang paggaling niya. So ngayon,
Ang tanong siguro natin, paano nasasabi ng source ang lahat ng interpretasyong to? Saan galing yung authority niya? Well, ayon sa kanila, hindi ito basta hula-hula. May proseso para makuha yung tinatawag nilang kapangyarihan ng isip. May 4 na hakbang. Una, kailangan mong ipagtanggol ang Diyos sa mga relihiyong ginagamit daw siya. Pangalawa, dapat ma-achieve mo yung perpektong pagkakatugma sa kalooban ng Diyos. Pag nagawa mo yan, ipagkakaloob sa iyo yung kapangyarihan. At pang-4, magagamit mo na to para maintindihan ang mga divine message. At ayon sa kanila, si Narciso o lalo lang ang nakaabot sa dulo niyan. Ang punto nila dito, hindi raw sapat na basta naniniwala ka lang. Kailangan yung paniniwala mo eksaktong-eksakto, perfect fit sa gusto ng Diyos. Doon lang daw nangyayari yung mga himala. Hindi basta-bastang faith, kundi isang precise alignment. At bakit ganito ang sistema nila? Kasi malaki ang kritisismo nila sa mga mainstream na relihiyon. Ang tingin nila yung mga tagasunod naliligaw ng turo at yung mga leader naman ginagamit ang Diyos para sa pera. At dahil dyan nahahadlangan daw yung perfect fit o yung tunay na koneksyon sa Diyos na kailangan para sa mga himala. Kaya sa dulo, ito yung tanong na naiiwan sa atin, di ba? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng perpektong pagkakatugma sa pananampalataya? Ang kwentong ito, binabago niya yung ideya ng faith mula sa simpleng paniniwala patungo sa isang eksaktong alignment. Para sa inyo, ano ba ang tunay na sukatan ng isang matibay na pananampalataya?